Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. Kami ang inyong Pulis Gapo ngayong umaga. Ako po si Police Staff Sergeant Chermay Balangkit. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Unang araw ng Huwebes, partner, for the month of July. Naku, marami tayong naging activities last month sa buwan ng June. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating mga nakasama buong buwan na yon and for the successful activities. And yes, partner, welcome po sa ating programang Pinalakas Online para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sama-sama tayo para sa Balitang Pulis Gapo. Siyempre, katuwang natin dyan ang Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Kapartner natin yan sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon. Happy Thursday everyone! Samahan niyo sa loob ng isang oras at patuloy na sumubaybay sa aming programa. At kamustahin natin ang ating mga ka-okay, ang ating mga listeners ngayon. Sana po safe ang lahat. Medyo makulimlim, partner. Ganun pa man, ingat pa rin po tayo sa pagmamaneho dahil po sa madulas na lansangan. And thank God it's July. Speaking of July, partner, alam mo ba, ngayong buwan ng July, ipinagdiriwang sa buong bansa ang Police Community Relations Month or PCR Month. Ito po ay isang mahalagang okasyon na naglalayong palakasin ang ugnayan sa pagitan po ng pulisan at ng mamamayan. Tama ka dyan, partner. Alinsunod sa Presidential Proclamation number 764, hinihikayat ang active participation ng mamamayan sa mga programa ng crime prevention and public safety. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng dialogues, outreach programs at information drives, pinatitibay ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng kapulisan at publiko. At hindi lang yan, partner, ang tema ngayong taon ay sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Isang panawagan para sa mas matibay na partnership tungo po sa pinakamatagalang kapayapaan, kaligtasan at nation building sa ating buong bansa. Mula sa aming programang Balitang Pulis Gapo at sa himpilan ng 97.5, isang pagpupugay sa ating mga kapulisan at sa lahat ng nagsusulong ng ugnayang pangkomunidad at umaalalay sa ating mga adhikain. Tama ka dyan, partner. Mamaya pasalamatan natin ang ating mga force multipliers, ang ating mga advocacy support groups na kung saan sila po ay ating naging sandigan sa pagtulong sa atin upang makamit ang ating adhikain para sa ating mamamayan. Kaisa ng bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing makapagbigay ng tamang impormasyon upang maging tulay po upang mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo po sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa patuloy po na pakikisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming iahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan niyan ng ating mga PNP activities, syempre. Siyempre at sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At syempre, hindi kompleto ang ating programa kung hindi tayo magbibigay ng safety tips. Abangan po ninyo ang aming mga safety tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. at sa pagsasakatumparan na gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño.
Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartatas Jr. na may layunin mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3. Sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakribat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang ating datos sa ating weekly accomplishment report mula po noong June 22 hanggang June 28 ngayong taong 2026. Bahagi po yan ng aming previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 22 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ng aming City Director Police Colonel Maniago mula po yan sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 8 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa matagumpay na isinagawang 12 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng 30.8 grams na shabu at 250.9 grams na marijuana na may kabuuang halaga na 210,011 pesos. Kaugnay nito, noong hating gabi ng June 24, 2026 sa Arthur Street, Barangay West, Bahak-Bahak, Olongapo City, matagumpay na isinagawa ng Police Station 1 Drug Enforcement Unit ang isang anti-illegal drug buy-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspect na sina alias Kulot, isang high-value individual ng city level at dating miyembro ng delisted Alves Criminal Gang, 22 years old, at residente ng Sitio Bukid, Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. At si alias Philip, isang street-level individual, 40 years old, at residente ng Barangay Pag-asa dito sa lungsod ng Olongapo. Na-recover mula sa kanilang 4 na sachet na hinihinalang shabu na may kabuuang 1.41 grams. Tinatayang nagkakahalaga ng 9,622 pesos kasama ang 200 peso bill at 100 peso bill na ginamit bilang marked money. Ang mga sospek ay nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 1 para sa kaukulang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong sospek. Ayon kay City Director Police Colonel Maniago, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na pagpapatupad ng pinaigting na PNP Focus Agenda, partikular sa kampanya kontra iligal na droga at pagpapanatili ng ligtas na lungsod ng Olongapo. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay patuloy na pagpapatunay sa higit na pinalakas na intelligence monitoring ng Olongapo City Police Office at sa determinasyon ng kapulisan na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng bawat komunidad. Bitbit ang tapat na layunin sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samantala sa atin naman pong accomplishment on wanted persons, matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Jonido Maniago Jr., City Director, ang 8 wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon ay sinagawa ng Pulis Gapo sa loob ng 1 linggo. Noong June 26, 2026, ganap na 3:30 ng hapon, inaresto ng Police Station 1 Tracker Team, katuwang ang Maritime Police Stations, si alias Jane, 49 years old, isang delivery rider sa bisa ng alias warrant para po sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and slight physical injuries na may piyansang 18,000 pesos. Samantala, noong June 25 naman po, 2026, ganap na 8:30 ng gabi na aresto ng Police Station 4 Tracker Team at ng City Intelligence Unit si alias Ramil, 32 years old, isang utility staff sa may Apitong Street, Barangay Old Cabalan, sa bisa po ng alias warrant para sa paglabag sa Republic Act 7610 or 7610 na may piyansang 80,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa parehong araw, ganap na 11:30 ng umaga, inaresto ng Police Station 2 Warrant PNCO
at Lubao MPS, si alias Marlene, 34 years old, isang production helper sa may Foster Street, Barangay New Kababae, para sa kasong falsification of public documents na may piyansang 36,000 pesos. Dakong 10:20 ng umaga naman, naaresto rin ng Police Station 5 Tracker Team at City Intelligence Unit si alias Marlon, 56 years old, sa may Avocado Street, Barangay Santa Rita. Sa bisa naman po yan ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts sa cyber libel na may piyansang 30,000 bawat kaso. Noong June 24 naman po, 2026, ganap na 7:40 ng gabi, inaresto ng Police Station 5 Tracker Team at ng City Intelligence Unit si alias Roy, 31 years old, sa may Horseshoe Drive, Barangay Santa Rita, dito sa lungsod ng Olongapo, para sa kasong theft. 2 counts po yan, no, na may kabuang piyansa na 16,000 pesos kada kaso. Sa parehong araw, ganap na 7:30 ng gabi, na aresto ng Olongapo City Mobile Force Company, katuwang ng Police Station 2, Lubao Municipal Police Station at ng SBMA Law Enforcement Department, si alias Mercy, 34 years old, sa may Subic Bay Gateway Park, para rin po sa kasong falsification of public document na may piyansang 36,000 pesos. Dakong 10:50 naman po ng umaga, na aresto ng Police Station 3 Tracker Team si Casey alias Cole, at 23 years old, sa may Magsaysay Drive, para naman po sa kasong Anti-Smoking and Vaping Ordinance. Noong June 23 naman po, ganap na 2:00 ng hapon, na aresto ng Police Station 6 si alias Nilo, 26 years old, para sa kasong qualified theft. Lahat po ng naarestong akusado ay dinala po sa kanilang custodial facilities para sa dokumentasyon at ihaharap po sa korteng naglabas ng kanilang warrant of arrest. Marami pa po tayong ibabalita. Magbabalik ang Balitang Pulisga po matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muli nagbabalik ang inyong Balitang Pulisga po. Sa pagpapatuloy, patuloy ang kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa illegal na sugal dito sa ating lungsod. Kaugnay nito, sa magkahiwalay na operasyon kontra illegal na sugal, 2 grupo ng sospek ang naaresto ng kapulisan sa Olongapo City. Dakong 11:05 ng gabi, June 22, 2026, habang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Police Station 3 sa Lindayag Street, Barangay New Asinan, naaktuhan ng isang paglalaro ng Karakrus sa lugar. Inaresto ang 2 sospek na sina alias Wally, 24 years old, isang construction worker at residente ng Barangay Barreto na kilalang financier. Inaresto ang at si alias Brian, 27 years old, isang construction worker at residente rin ng Barangay Barreto na kinilalang Betor. Na-recover mula sa kanilang pag-iingat at 3 pisong barya na ginamit bilang pangara at bet money na nagkakahalaga ng 550 pesos. Samantala, dakong 12:00 ng madaling araw, June 27, 2026, sa Purok 1, Mactan, Barangay Old Cabalan, naaresto ng Police Station 4 ang 2 sospek na sina alias Jim, 40 years old, isang construction worker at residente ng Subic, Zambales. Kasama niya si alias Marlo, 51 years old, isang construction worker at residente ng Barangay Barreto, Olongapo City. Na-recover mula sa kanila ang 3 piso na ginamit bilang pangara at bet money na nagkakahalaga ng 560 pesos. Ang lahat ng mga sospek at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang inyong kapulisan na mas pinaigting ang kampanya laban sa iligal na sugal upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan dito sa Olongapo City. Samantala, dakong 6:00 ng umaga naman po noong June 24, 2026, sa may Barangay Santa Rita, Olongapo City, isang 17 anyos na estudyante na kinilala bilang Christine, ang biktima umano'y tangkang panghahalay ng kanyang sariling ama na si alias Gary, 49 years old, isang personal driver at residente ng nasabing barangay. Ayon sa salaysay ng biktima, kagigising lamang niya nang lapitan siya ng sospek at sinubukang hubarin ang kanyang kasuotan, pati na rin po ang kanyang sariling damit.
Ngunit agad itong natigil nang lumabas ang ina ng biktima, dahilan upang tumigil ang sospek sa kanyang ginagawa. Ang biktima kasama ang kanyang tiyahe na si alias Ana ay personal po na nagtungo sa Police Station 5 upang magsampa ng reklamo. Agad naman pong inaresto ng mga responding pulis ang sospek at dinala sa himpilan ng Police Station 5 para po sa kaukulang disposisyon. Kasalukuyan pong inihahanda ang mga nararapat na dokumento para sa pagsampa ng kaukulang kaso laban sa sospek, habang ang biktima po ay nirefer sa ating pong City Social Welfare and Development Office para sa kanyang psychological counseling dahil ito ay na trauma. Yan, partner, no. Patuloy pong pinapaalalahanan ng kapulisan ang publiko na agad iulat ang anumang pong uri ng pang-aabuso upang mapangalaga ng kaligtasan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa ating lungsod. Isang insidente ng pagnanakaw ang nai-report sa Subic Park Hotel and Restaurant sa Moon Bay Marina sa Subic Bay Freeport Zone. Base sa reklamo ni alias Ami, 44 years old, at residente ng San Pablo City, Laguna, natuklasan niya dakong 3:45 ng madaling araw noong June 8, 2026 na may nawawala ang kanyang mga alahas, kabilang ang isang gold wedding ring na may diamante at isang white gold diamond engagement ring na may tinatayang kabuoang halaga na 250,000 pesos. Bago ang insidente, iniwan ni alias Ami ang mga alahas sa ibabaw ng mesa sa loob ng room 210 ng hotel bago siya maligo. Kasama ang kanyang pamilya, sila ay nag-avail ng massage service noong June 7, 2026 bandang 8:30 ng gabi na tumagal ng mahigit 1 oras. Sa isinagawang investigasyon, lumabas sa CCTV footage ng tanging complainant ang kanyang pamilya at 3 massage therapist na ang may access sa room bago natuklasan ang pagkawala ng mga alahas. Ang mga suspect na massage therapist ay pawang mga residente ng Olongapo at Zambales at kasalukuyang ipinaghahanap na nasa at-large status. Ang reklamo ay personal na inihain sa Police Station 2 at patuloy ang investigasyon para sa ikadadakip ng mga suspect. Ang kapulisan ay muling nananawagan sa publiko na maging mapagmatsyag at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa ating komunidad. Paglilinaw lang po mga ka-okay, minabuti ng aming programa na gumamit ng mga alias ng pangalan sa suspect at biktima at maging limitado sa pagbibigay ng detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na impormasyon. Alinsunod po yan sa umiiral nating batas patungkol sa Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ng anumang uri ng kaharasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Para sa pagpapatuloy naman po, para sa ating mga isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod, balitang pangkomunidad naman tayo, partner. Ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ni City Director Police Colonel Jonido S. Maniago Jr. ay pinarangalan ng City Government of Olongapo sa pamamagitan po ng isang plaque of commendation na ginanap sa Lingkod Bayan Lingkod Bayan para sa Kaligtasan Recognition Ceremony. Kahapon po yan, July 1, 2026 sa may Mansion Garden Hotel, Subic Bay, Freeport Zone. Ang nasabing parangal ay iginawad ni City Mayor Roland Paulino Jr. kasama si Mr. Jeffrey Lapid, ang Department Head ng City Risk Reduction and Management Council bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng Olongapo City Police Office sa crime prevention, public safety at syempre sa disaster management. Ang pagkilalang ito ay patunay na dedikasyon, profesionalismo at walang patid na serbisyo ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office sa pagbibigay ng mga tao at tumutugong serbisyo pulisya. Isa rin itong simbolo po ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Philippine National Police at ng City Government of Olongapo tungo sa mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na komunidad. Nagpahayag po ng taos-pusong pasasalamat ang aming City Director sa pamahaalang lungsod para po sa pagkilalang ito at nanatiling matatag ang aming misyon na maglingkod ng may integridad, kahusayan at dangal para sa kapakanan ng bawat Olongapeño.
Samantala, bilang bahagi ng pagpapatibay ng community policing at mas ligtas na pamayanan, isinasagawa ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ni City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ang monthly summing up meeting para sa Revitalize Police sa Barangay Program noong June 29, 2026 sa Barangay Mabayuhan Covered Court. Pinangunahan ni Honorable Edwin M. Esposo, Barangay Chairman ng Mabayuhan, ang naturang pagpupulong na nagsilbing plataporma upang suriin ng ang mga nagawa, talakayin ang mga umiiral na peace and order concerns at tukuyin ang mga estratehiya para higit pang mas mapalakas ang implementasyon ng programa. Sa pamamagitan ng regular na summing up meetings, patuloy na pinatitibay ng Olongapo City Police Office ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay upang mas matiyak na ang Revitalize Police sa Barangay Program ay nananatiling tumutugon sa pangangailangan ng komunidad at nakakatulong sa pagkamit ng mas ligtas, mas payapa at mas matatag na Olongapo City. Ayan, maraming salamat po sa Barangay Mabayuan na kung saan po pinamumunuan ni Honorable Edwin Esposo. Ayan, napakabait nila dyan, partner. Pag pupunta tayo dyan, tayo ay sobrang mararamdaman natin na welcome tayo pag tayo po dumadalaw sa kanilang tanggapan o sa kanilang barangay. Muli po, sa pamunuan po ng Barangay Mabayuan under the chairmanship of Honorable Edwin M. Esposo, maraming salamat po. Marami pa tayong ibabalita, partner. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muli nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Para naman po sa ating serbisyong nararamdaman bilang patunay ng matatag na paninindigan para sa isang drug-free Olongapo City, aktibo pong lumahok ang Olongapo City Police Office sa may training of facilitators. Tama ba to, partner? No? Yes. Para sa Community-Based Drug Rehabilitation Program na ginanap po yan noong June 29, 2026 sa may Olongapo Civic Center. Sa naturang aktibidad, nagbigay ng welcome remarks ang aming pong pinakamamahal na City Director, Police Colonel Junido Maniago Jr. kung saan ipinahayag niya ang buong suporta ng Olongapo City Police Office sa inisyatiba ng City Government ng Olongapo na palakasin ang community-based rehabilitation efforts. Binigyan din niya ang paglaban sa problema ng droga ay nangangailangan ng whole of community approach kung saan nga po ay magkakatuwang ang kapulisan, lokal na pamahalaan, ang mga iba't ibang ahensya at mismong komunidad upang magbigay ng pagkakataon para po sa recovery, healing at reintegrations. Ipinunto ni City Director Police Colonel Maniago ang tunay na tagumpay ng community-based rehabilitation efforts ay nakasalalay po sa mga dedikadong facilitators na magsisilbing katalista sa pagbabago ng kanilang barangay. Hinikayat niya ang mga kalahok na gampanan ang kanilang tungkulin na may malasakit, integridad, dedikasyon at sapagkat bawat buhay na naibabalik ay aambag sa mas ligtas na pamilya at mas matatag na komunidad. Patuloy na naninindigan ng Olongapo City Police Office na maglingkod ng may integridad, kausayan at dangal para sa kapakanan ng bawat Olongapeño. Ngayong PCR Month, isang pagkilala sa kabayanihan ng 3 police women ang ibibida namin ngayong umaga. Serbisyong mabilis, babaeng nanutok ng kutsilyo sa isang mall sa Olongapo, arestado ng Police Gapo. Mabilis na narespondehan at matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 3 ang isang 38 years old na babaeng suspect matapos nitong sapilitang pigilan at pagbantaan ang isang babae sa labas ng isang mall sa Barangay East Tapinac, lungsod ng Olongapo, hapon ng Huwebes, June 25, 2026. Base sa report, naganap ang insidente bandang 5:35 ng hapon kung saan nag-amok ang suspect sa loob ng mall at sinara ang isang display outlet ng mga pabango sa ground floor. Pagkatapos nito, agad siyang lumabas at bigla ang nilapitan ng isang 25 years old na biktimang nagtatrabaho bilang production operator. Walang ano-ano'y sinabunutan ng suspect ang biktima at tinakot gamit ang isang kutsilyo at itinutok sa kanyang baywang nito upang pigilan itong makalayo.
Dahil sa maagap at mabilis na pagtugon ng 3 babaeng pulis ng Olongapo City Police Office na sina Patrol Woman Asparin, Patrol Woman Kitlong at Patrol Woman Villarreal, agad na nailigtas ang biktima habang mabilis namang naaresto ang suspect at na-recover ang kutsilyo na ginamit nito. Kasalukuyan ng nasa custodial facility ng Police Station 3 ang suspect at inihahanda na ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Isang pagpupugay para po sa ating tatlong policewoman na kung saan nga po ay makikita natin ang kanilang dedikasyon upang maglingkod ng walang anumang kapalit at handang ipuwis maging ang kanilang buhay. At yan po ang aming accomplishment on community engagement, maging ang aming intensified information operation, mga ka-OK. At ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Police Gapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng safety tips bilang bahagi ng aming pinaigting na intensified information operation para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang lungsod ang layunin ng ating kapulisan. Safety tips para sa mga motorista kagaya natin na kung saan nga po laging bumibiyahe sa ating kalsada. Lagi natin to binabanggit, partner, na ating mga paulit-ulit natin binabanggit ang ating safety tips. Pero hindi tayo magsasawa, partner, na magbigay para po sa maging safety o maging ligtas ang ating mga motorista. Mga kababayan, manatiling ligtas sa kalsada, lalo na po pagka umuulan. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ha. Ang basang kalsada ay madulas at maaaring magdulot po ng aksidente. Panatilihin po ang ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan natin upang magkaroon po tayo ng sapat na oras kung tayo po magkaroon ng biglang pagpreno. Siguraduhin pong maayos ang kondisyon ng inyong mga preno, gulong, ilaw at maging po ang inyong windshield wiper bago po bumiyahe. Buksan ang headlight kapag umuulan o mababa ang visibility upang mas madaling makita ang iba pang mga motorista at mga madidilim na lugar. Siyempre, partner, kailangan ding iwasang dumaan sa mga bahang kalsada kung hindi sigurado sa lalim ng tubig. Huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho upang maiwasan ang disgrasya. Para naman sa mga nagmumotorsiklo, magsuot ng helmet at rain gear na hindi nakakahadlang sa malinaw na paningin. Ang mga pedestrian ay dapat tumawid lamang sa tamang tawiran at maging maingat sa mga sasakyang maaaring madulas sa basang kalsada. Tandaan, ang pag-iingat sa daan ay hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Maging alerto, disiplinado, at responsable sa bawat biyahe ngayong tag-ulan. Maliban dyan, partner, narito rin po ang ating mga safety tips sa panahon po ng lindol. Siyempre, hindi natin kinakalimutan yung mga naging pinsala ng tinamo nating mga disaster noong June 8 na kung saan nga po parting Mindanao ang pinakalubos po naapektuhan. Narito po ang ating safety tips sa panahon ng lindol bago, habang at pagkatapos po ng pagyanig upang masiguro po ang kaligtasan ng pamilya at maging ang ating komunidad. Ang pinakamahalagang tandaan po, drop, cover, and hold habang lumilindol at maging maagap sa paghahanda ng emergency go bag bago po mangyari ang mga sakuna. Partner, ano ba ang dapat nating gawin bago ang lindol? Siyempre, partner, kailangan nating siguruhing matibay ang ating bahay. Kailangan nating suriin ang ating mga pader, poste at bubong. Ikabit ang mabibigat na gamit gaya ng cabinet, TV at refrigerator. Maghanda ng emergency go bag katulad nga ng sinabi mo kanina, partner. Siyempre, kailangan may laman itong tubig, pagkain, flashlight, first aid kit, gamot at whistle. Alamin ng ligtas na lugar sa loob ng bahay. Malayo kailangan sa bintana, salamin at mabibigat na bagay. At ang pinakamahalaga, partner, turuan ang mga bata ng tamang aksyon kapag lumilindol. Ayan, partner, paano naman pag lumilindol na o yung mismong kasalukuyan ng yumayanig ang lupa? Siyempre, napaka-importante na dapat alam natin ang drop, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang matapos ang pagyanig. At huwag gumamit ng elevator kung nasa gusali tayo.
lumayo sa salamin at bintana. Nasabi ko na rin to kanina, partner, no? Para maiwasan ang pinsala mula sa basag na bubog. Kung nasa labas naman, manatili sa open area. Iwasan ang poste, puno at gusali. At kung nasa kusina naman, patayin ka agad ang kalan at isara ang LPG tank. Yes, tama partner. No? Baka ito pa yung mag-cause ng sunog. Partner, paano naman pagkatapos ng lindol? Ano ang dapat nilang gawin? Siyempre, kailangan partner natin ng alerto sa aftershocks. Ulitin ang drop, cover and hold kung may kasunod na pagyanig. At suriin ang bahay para sa bitak, sirang cable at sa gas leaks. Lumabas ng maayos at pumunta sa open area o evacuation site. Siyempre partner, kailangan din natin iwasan ang mga tulay at matataas na gusali na maaaring gumuho. Baka hindi natin alam is may mga bitak-bitak na rin ito at hindi na matibay ang pundasyon dahil sa cause ng pagyanig. Yan. At syempre makinig po tayo ng mga advisories mula sa PVOX at NDRRMC, lalo na kung malapit sa dagat. Syempre yung mga tsunami warnings, partner, hindi dapat mawala rin sa ating isipan yan. Kamustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang mga nararamdaman upang mabawasan ang kanilang mga traumas. Yan, partner. Syempre, partner, may mga paalala ka ba? Yes, syempre, paalala lang, kaligtasan kaligtasan muna bago ari-arian. Huwag bumalik agad sa gusali hanggat hindi ito nasusuri ng otoridad ng mga ating DRRM mo. Ayan, maghanda po ng emergency contacts gaya po ng mga barangay hotlines sa inyong tahanan o maging sa inyong mga establishmento, sa inyong mga opisina at ng NDRRMC numbers. I-report agad sa lokal na pamahalaan kung meron po tayong mga nakitang mga bitak, gas leaks o nasirang linya ng mga kuryente. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway po meron tayong napulot mga naaral at mag-ingat po tayo mga ka-okay. At para maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and share na rin po sa aming pong FB account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo nakikita ang aming mga conducted activities and accomplishments and also our FB lives. And also please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan kayo nakikinig ngayon, ang 97.5 DWOK FM. At nais din po naming i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 po yan ng hapon. Ganon din po ang aming official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3. Siyempre, hindi rin mawawala ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan na iusapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Ayan, belated happy birthday po kay Ma'am Eileen Cuevas Sanchez. Partner, baka meron kang gustong batiin bago tayo magpaalam? Siyempre, binabati ko po ang aking panganay na anak na si Yani Rain Balangkit na nagdiriwang po ng kanyang birthday today. At yes, happy birthday Yani, and of course, maraming salamat po muli sa ating City Disaster Risk and Reduction Management Council headed by Mr. Jeffrey Lapid na kung saan nga po and also our City Mayor Honorable Roland C. Paulino Jr. Nagbinigyan tayo ng plaque of commendation na kung saan kinilala po ang Olongapo City Police Office when it comes po sa crime prevention and of course disaster management. On behalf po ng Olongapo City Police Office, of course, under the leadership of our City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr., kami po ito sa pusong nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa amin para sa aming adhikain po nga mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng Olongapo. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr., kasama po ang aming Public Information Officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ito sa puso pong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5. Kasama dito ang aming pong station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Macy and Ma'am Joanne and Sir Andrew and the rest of the team.
Salamat po for giving us the opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and accomplishment. At syempre, ang ating pong viewers and listeners partner, no, na walang sawang sumusuporta upang may taguyod po natin ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa ating pinakamamahal na lungsod upang magbigay ng mga komprehensibong detalye at pagbabalita. Ako po, si Police Master Sergeant Jason Argonilio. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig dito lamang sa Balitang Pulis Gapo.